Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Love, ang OA mo masyado. Kaya ko namang maglakad. Hindi mo ako kailangan buhatin palagi. Saway ko sa asawa ko na wala ng ibang ginawa ko hindi ang buhatin ako. Love, ayoko na mapagod ka. Alam ko naman na hindi madali ang pinagdadaanan mo. Saka maselan pang kalagayan mo, sabi ni Doc. Sabi niya sa akin dahil nitong nakaraan lang ay bumalik kami sa doktor at kasama ko na siya. Love, I'm fine. Mas maganda nga na naglalakad ako sabi ko sa kanya. Hayaan mo na lang ako please. Gusto ko nang alagaan ka. Malambing na, sabi niya sa akin. Hindi ka ba busy ngayon? Tanong ko sa kanya. Hindi po at lagi na ako nandito sa bahay para kapag kailangan mo ko. Nasa tabi mo lang ako. Ako mismo mag-aalaga sa inyong dalawa ng anak natin, sabi niya sa akin. Love, alam ko na kailangan ka sa company mo. Nandito lang naman ako sa bahay at wala naman akong ibang gagawin dito. Safe ako dito. Kasama ko rin sila Manang at si Tien. Kahit na, iba pa rin kapag ako ang kasama mo. Hayaan mo na lang ako, love. Gusto ko tong gawin. Gusto ko na alagaan ng mag-ina ko. Gusto ko na kahit nasa loob pa lang ang tiyan ng baby natin, ay maramdaman niya na mahal ko siya. Sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Thank you, love. No need to thank me dahil obligasyon ko ito. Dapat lang nagawin ko ito, sabi pa niya sa akin. Ang swerte ko naman dahil ang lambing at ang bait ng asawa ko. Kapag lumabas ng baby natin ay ikakwento ko sa kanya kung paano siya inalagaan ng daddy niya. Gusto kong malaman na mahal mo siya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mahal na mahal ko kayong tatlo, kayo ang buhay ko. Sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Hindi siya pumasok ngayong araw at nandito lang siya sa bahay. Si T naman ay nasa school pa, habang ako'y kagigising ko lang at tanghali na naman. Mukhang kailangan ko nang mag-resign sa trabaho ko kung ganito ako palagi. Ikalawang linggo ko na at wala namang nagbago. Mas lalo lang lumalang pakiramdam ko. Mas nahihirapan pa akong gumising nang medyo maaga. Dahil kung noong nakaraan ay 10 or 11 ang gising ko, ngayon naman umabot na ng 1:00 ng hapon. Kaya talagang bago ako matulog ay kailangan na busog ako. May gusto ka bang kainin, love? Tanong niya sa akin. Wala naman, love. Gusto ko lang kumain. Sagot ko sa kanya dahil wala pa naman akong pinaglihihian na kainin. Lahat naman ng niluluto ni Manang ay kinakain ko. Yun nga lang minsan nagsusuka ako. Hindi naman pangit sa panlasa ko pero kapag nalunok ko na, siya minsan ay bigla na lang bumabaliktad ang sikmura ko. Sa totoo lang hindi ko inasahan na ganito pala, na medyo mahirap palang magbuntis at ang sabi pa ng mommy ay mas mahirapan pa raw ako kapag lumaki ng tiyan ko. Nagluto si Manang ng sinigang. May iba ka pa bang gusto? Tanong niya sa akin. Okay na ako sa ulam natin. Ayaw ko naman na panay luto si Manang ng maraming ulam. Para lang hulaan ang mga gusto ko. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa. Nag-coffee lang ako kaninang umaga. Gusto ko kasi nasabay tayo. Sagot niya sa akin. Love, next time kumain ka na. Alam mo naman na tanghali na ako nagigising tapos hintayin mo pa ako. Huwag kang magpagutom, sabi ko sa kanya. Opo, love. Kaya huwag ka nang mainis dahil hindi na mauulit. Ako? Naiinis? Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba naiinis? Tanong niya sa akin. No, I'm not. Sagot ko sa kanya. Bakit nakakunot ang noo mo? Nakangiti na sabi niya kaya inirapan ko na lang siya. Kasi nagtatanong lang naman ako kumain na tayo, love. Sabi niya sa akin at binaba niya na ako sa may upuan dahil nakarating na rin kami sa dining room. Naghain na sila Manang kaya kakain na lang kami. Nilagyan niya ang plato ko ng pagkain at ako naman ay hindi umimik dahil bigla na lang nagbagong mood ko. Naiinis na ako sa kanya. Sobrang naiinis ako. Love, magtitimpla lang ako ng milk mo, sabi niya sa akin at tumayo na siya. Hinayaan ko na lang siya. Kahit pa naiinis ako sa kanya, kailangan ko pa rin siyang hintayin para sabay kaming kumain. Hinintay niya rin ako kaya dapat lang nahintayin ko siya. Here is your milk, love. Malambing na sabi niya sa akin. Thanks, sagot ko sa kanya. Kain ka na, love. Kumain na ako at kumain na rin siya. Panay pang tingin niya sa akin habang kumakain kami. Pero habang kumakain kami, nagulat kami dahil may bigla na lang nabasag sa may living room. Ano yun? Tanong ko sa kanya, tumayo ako. Just stay here, love. Ako nang titingin sa labas, sabi niya sa akin at lumabas na siya. Ako naman itong hindi mapakali. Kaya kahit pa sinabi ng asawa ko na manatili ako dito ay mas pinili ko na sumunod sa kanya.
Paglabas ko, bumungad sa akin ang basag na bintana namin dito sa may living room. What happened? Love, just stay there, sabi sa akin ng asawa ko. Bakit nabasag? May bumato mula sa labas, sagot niya sa akin. Sino naman? Titingnan ko pa sa CCTV, sagot niya sa akin. Baka nasa labas pa siya. Wala na, sinilip na ni Manong. Sino naman kayo nagbato dito? Malalaman din natin. Tumawag na ako sa main gate. Walang makakalabas na hindi taga dito, sagot niya sa akin. Love, bumalik ka na doon at kumain ka na ulit. Ako nang bahala dito, sabi niya sa akin. Wala na akong gana. Pero gusto kong makitang CCTV footage, sabi ko sa kanya. Nasa itaas, tignan natin. Sa totoo lang masama ang kutob ko. Sa tingin ko kakilala ko kung sino may gawa nito. Ang kailangan ko lang ay makumpirma ito. Nababaliw na talaga sila, parang asawa ko pa talagang kinakalaban nila. Hindi ko nais na ma-stress at mas gusto ko na maglaho na sila sa buhay ko. Dahil gusto ko ng tahimik na buhay kasamang pamilya ko. Nakasuot ng hoodie ang taong bumato ng bato sa bintana namin. Nakatakip ang mukha niya kaya hindi namin makonfirm kung sino siya. Pero kahit pa hindi makita ang mukha niya ay sure ako na siya ang stepbrother ko. Hindi ko lang alam kung paano siya nakapasok dito sa subdivision. Talagang nanggugulo siya sa amin. It's him. Malakas ang pakiramdam ko na siya yan, sabi ko sa asawa ko. Sumasakit ang ulo ko sa kanila. Kailangan na talagang puksain ang mga buwisit na yan. Akala ko tumanda na at kaya lumayo pero bigla na namang bumalik, sabi niya sa akin. Huwag mo kasing bigyan ng pera, walang hiya na kasing mga yan. Kapag may pera, tahimik. Kapag wala na, babalik na naman at guguluhin ang buhay ko, sabi ko sa asawa ko. Hindi ko na sila hayaan na guluhin ka, lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Hindi ka nila pwedeng saktan. Malambing na sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Sa tingin mo ba kailangan ko na mag-resign sa trabaho ko? Tanong ko sa kanya. Gusto mo ba? Hindi ko po alam. Mamimiss ko mga anak ko sa school, sabi ko sa kanya. Alam ko na mahal mong trabaho mo. Kung sakali man na pwede ka pa rin pumasok sa trabaho mo, ay gawin mo. Basta safe kayo ng baby. Sabi niya sa akin. Gusto ko rin kaya lang hindi ko pa kaya sa ngayon. Mahirap talagang gumising ng maaga. Sabi ko sa kanya. It's okay po. Kayang-kaya naman kitang buhayin kahit pa hindi ka magtrabaho. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay lang ba kung tayong dalawang sumundo kay Tin? Tanong ko sa kanya. Okay po, sunduin natin siya. Tatawag na muna ako sa mag-aayos ng bintana natin. Sabi niya sa akin. Maliligo na muna ako. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ihahatid na kita siya. Kaya ko na po. Sa kabilang room lang naman ang room natin. Ang OA mo, natatawa na sabi ko sa kanya. Okay po, malambing na sabi niya sa akin. Lumabas na ako, pumunta ako sa room namin. Sa banyo na ako dumiretso, naligo ako at hindi naman ako sobrang tagal. Paglabas ko sa banyo ay may hindi ako inasahang bisita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Dinadalaw ka. Sagot niya sa akin. Ang lakas ng loob mo na pumunta dito at alam ko na ikaw din ang gumawa ng pagbato sa bintana namin, sabi ko sa kanya. Hindi ka nga nagkakamali. Pumunta ako dito para sabihin na palabasin yung mommy ko kung ayaw niyo na sirain ko tong bahay niyo, sabi niya sa akin. Sino bang tinatakot mo? Hindi ko alam na asawa mo ng ninong mo. Natatawa na sabi niya habang nakatingin sa wedding picture naming dalawa ni Colton. Ano naman kung asawa ko siya? Matalino ka talaga dahil kumapit ka sa mayaman, sabi niya sa akin. Hindi mo naman ako katulad. Hindi mo katulad na mukhang pera. At ano naman kung mayaman ang asawa ko? Ang tungkol naman sa mommy mo? Bakit hindi natin siya hayaan na makalabas sa kulungan? Dapat nga, dalawa kayo dun sabi ko sa kanya, habang nakatingin sa mga mata niya. Ang tapang mo na, parang kaya mo na ako, sabi niya at naglakad na siya ngayon papunta sa akin. Baka nakakalimutan mo na sa bahay ka namin. Hindi ko nakakalimutan, kaya lang wala naman ang asawa mo. Hindi naman siya makakapasok dito, sabi niya sa akin. Tumawa ko sa narinig ko mula sa kanya. Kahit kailan talaga, pera lang ang laman ng utak niya. Iniinsulto mo ba ako? Tanong niya sa akin na halatang nainis siya sa akin. Nainsulto ka ba? Mas mabuti pa na lumabas ka na ngayon bago ka padamputin ng mga polis, sabi ko sa kanya. Pero ang totoo ay gusto ko sang sagarin na pasensya niya para manatili siya. Siya na ang kusang lumapit kaya hindi siya dapat na makaalis pa dito. Bago ako umalis, ay akin ka na muna. Alam mo matagal na kitang gusto Ngayong wala ng daddy mo, ay magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Sabi niya sa akin at nalakad pa siya at mas lumapit pa sa akin. Lumayo ka sa akin, manyak, sigaw ko sa kanya.
Mabilis akong tumakbo papunta sa may pintuan pero bigla na lang niya akong hinila. Kaya naman napabalik ako dahil hinawakan niya ako. Bitawan mo nga ako. After kitang angkinin, aangkinin kita dito sa mismong kama niyo ng asawa mo, sabi niya sa akin. Hindi mangyayari ang nais mong yan at mangarap ka na lang, sabi ko sa kanya. Tingnan natin. Sabi niya tinila niya ako pero nanatili ako sa kinatatayuan ko. Wala akong balak na hayaan siya sa nais niya. Kaya naman kumuha ko ng tamang pagkakataon para sipain siya sa bayag. Mas pinili ko to para mawalan siya ng lakas. Nang namilipit na siya sa sakit ay mabilis kong binuksan ng pintuan at saktong nasa tapat na ang asawa ko. Love, nandito siya, sabi ko kaya mabilis na pumasok si Colton. Tangina mo, sigaw ng asawa ko at mabilis niyang sinuntok si Ray. Sinuntok niya ito ng sinuntok hanggang sa dumudugo ng mukha nito kaya naman pinigilan ko na siya. Tama na love. Are you okay? Nasaktan ka ba love? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Are you sure? Opo, okay lang po ako. Ginawa ko mga tinuro mo sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mabuti naman. Sabi niya sa akin na tinalikan ako sa noo. Binalingan niya ng stepbrother ko. Ang lakas ng loob niya na pasukin ka dito sa room natin. Ang lakas ng loob niya na pumasok dito sa bahay ko. Galit na sambit ng asawa ko. Mabubulok ka sa kulungan, nagago ka. Galit na sigaw ng asawa ko. Narinig mo sinabi ng asawa ko, magsasama na kayong dalawa ng mommy mo. Galit na sabi ko kay Ray. May posas ang asawa ko dito kaya pinusasan niya to. Hanggang sa nakarating ng mga pulis at tinampot na nila ito. Ang balak namin na sunduin ang anak namin na hindi na namin nagawa. Pinasundo na lang namin siya sa driver habang ang asawa ko ay pumunta sa presinto. Ako naman ay nandito sa may living room dahil dito ko na lang sila hintayin. Iha, tawag sa akin ni Manang kaya lumingon ako sa kanya. Bakit po Manang? Iha, tumawag ang driver. Ang sabi niya nawawala si Tin. Bigla niya sabi kaya napatayo ako. Po, paano pong nawawala? Tumawag sa akin ang driver at ang sabi niya nawawala raw. Wala na daw doon sa school, sagot sa akin ni Manang. Ano pong sabi sa school? Sabi raw ay may, Mommy! Narinig kong boses ni Tin. Baby, sino sumundo sa'yo? Tanong ko kaagad sa kanya pero nagtago siya sa likuran ko. Me. Bigla na lang nagsalitang babaeng kakapasok lang sa may main door. Who are you? Tanong ko sa kanya. Mommy, she forced me. Pinilit po niya ako sumama sa kanya. Sinabi po niya na mommy ko siya. Sabi ni Tina ngayon ay nagtatago na sa likuran ko. You hear it right? Nakangiting sabi sa akin ng babae. Hindi kita kilala, sabi ko sa kanya. Me too. Who are you? Tanong niya sa akin habang nakangiti siya. I'm Ana Samaniego. Pakilala ko sa kanya. Samaniego? I'm Colton's wife, sabi ko sa kanya. I see, kaya pala mommy ang tawag sa'yo ng anak ko. Wala kang permiso mula sa amin na kukunin mo sa school ang anak ko. Anak mo? She's my daughter, sabi niya sa akin. Sa pagkakaalam ko ay walang biological mom ni Tin. Kaya hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala na ikaw ang mommy niya. Sabi ko sa kanya dahil ayaw ko maging mahina sa mga mata niya. Okay, hintayin na lang natin si Colton. By the way, I'm Christina. Christina Romero, nakangiting sabi niya at umupo na siya sa may sofa. Ako naman tong hindi makapaniwala sa naging asal niya. Babalik siya na para bang okay lang? Na para bang ganun lang kadali ang lahat? O sadyang confident lang talaga siya? Manang, pakitawagan po si kuya at pakisabing nandito na si Tin, sabi ko kay Manang. Okay, Iha. Manang, give me juice, utos niya kay Manang. Okay, kukuha lang ako, sabi ni Manang. Kami naman ni Tina ay umakyat ng papunta sa room niya. Baby, what happened? Tanong ko sa kanya dahil nagsisimula na siyang umiyak pagkapasok pa lang namin sa loob ng room niya. I hate her, mommy. Pinilit po niya akong isakay sa car niya, sabi niya sa akin. Anong ginawa ng school? They don't know po dahil sabi niya sa akin naghihintay po si daddy sa labas. Nang nakarating na po kami sa car, wala naman po si daddy. I hate myself kasi po naniwala po ako kagad sa kanya. Habang nasa daan po kami, sinabi niya sa akin na siya raw pong mommy ko, sabi niya sa akin. She's not my mom po dahil ikaw lang pong mommy ko. Wala na po akong ibang mommy, sabi niya sa akin. Baby, kahit ako hindi ko rin siya kilala, kaya next time huwag na huwag kang sasama sa kahit na. Kanino, kahit pa nasabihin nila sa'yo na kasama nilang daddy mo. Hindi natin sila kilala. Kaya mas mabuti ng mga tao dito sa bahay lang ang sasamahan mo, sabi ko sa kanya. I'm sorry po, mommy. It's okay, baby. Don't cry na, sabi ko sa kanya at tinaplos kong buhok niya. I'm scared po, mommy. I'm scared po, sabi niya sa akin. Mommy and daddy are here for you. Nandito lang kami
at hindi ka namin iiwan. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Ikaw lang po, mommy ko. Wala na pong iba. Ikaw lang po, mommy. Umiiyak na sabi niya sa akin. I love you, baby ko. Ako lang po ang mommy mo. I love you more, mommy. Sabi niya sa akin habang yakap niya ako. Huminga na muna ako ng malalim bago ko tinawagan ang asawa ko. Kailangan niya itong malaman. Hello, love. Pauwi na ako, sagot niya sa tawag ko. Love, may babae dito sa bahay. Who? Bakit niya pinapasok? Tanong niya sa akin. Ang sabi niya ay siya raw si Christina. Sagot ko sa kanya. Love, kahit na anong mangyari ay huwag mong pabababain siya ang nag-uwi kay Tin galing sa school, sabi ko sa kanya. Fuck, narinig ko na mura ng asawa ko. Bago nawala ang tawag, napabuntong hininga na lang ako. Baby, stay here. Kukuha lang ako ng food mo, sabi ko sa kanya. I'm not hungry po, sagot niya sa akin. Baby, hindi ka dapat nagpapagutom. Kung gusto mo, ay sabay tayong dalawang kakain. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay po, mommy. Hinalikan ko siya sa buhok bago ako lumabas sa room niya. Habang naglalakad ako, hindi ko alam kung bakit may lungkot ako na nararamdaman. Siguro dahil hindi ko inasahan na makikita ko ngayon ang mommy ni Tin. Ang buong akala ko kasi ay okay ng lahat. Sure ako na siyang mommy ng bata dahil pinapasok siya dito sa bahay at alam ko na kilala siya ni Manang. Dahil inutusan pa niya ito. Ngayon na pababa ako sa may hagdan ay nakaupo pa rin siya sa sofa. Tumingin siya sa akin pero kagad rin niyang binawi kaagad. Where is Tin? Tanong niya sa akin. Nasa room niya, sagot ko sa kanya. Pupuntahan ko. Hintayin mong asawa ko dahil pauwi na siya, just here. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa kusina. Kakain na ba si Tin? Tanong sa akin ni Manang. Opo, kaming dalawa po dahil ayaw niyang kumain ng siya lang. Siguro malungkot yon at nasasaktan, sabi niya sa akin. Opo, natatakot po siya, sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bigla pang bumalik ang babaeng yan. Ngayon pa kung kailan okay ng lahat, na masaya na si Tin at si Colton, sabi ni Manang. Kahit ako po, hindi ko rin alam kung bakit siya bumalik. Pagkatapos ng ginawa niya sa anak niya, bigla na lang siyang magpapakilala ng mommy ni Tin. Gusto ko sana siyang unawain pero hindi ko magawa, sabi ko kay Manang. Sana lang ay hindi gulo ang dala niya sa pagbabalik niya, sabi ni Manang. Sana nga po Manang, sabi ko rin at nagpatulong na ako na dalahin ang mga pagkain sa itaas. Pagpasok ko sa room ay tahimik lang si Tin na nakaupo sa kama niya. Nangayain ko siyang kumain na rin siya. Sobrang naawa ko sa batang ito. Sana lang talaga hindi manggulo ang mommy ni Tin. Sana'y maging sapat na sa kanya na naipakalala na niyang sarili niya sa anak niya. Wala akong balak na ibigay sa kanyang batang ito dahil ako na ngayon ang mommy ni Tin. Habang pababa ako sa may hagdan ay nakita ko na dumating na rin ang asawa ko. Hawak ko ang tray at tumigil ako. Hindi rin naman nila ako napansin. Ang mukha ng asawa ko ngayon ay sobrang seryoso. Colton, I miss you, sabi ni Christine at tumakbo ito palapit sa asawa ko. Akmang yayakapin ang asawa ko ay mabuti na lang lumayo ang asawa ko. Mabuti na lang talaga dahil kung hindi, ay lagot siya sa akin. Why are you here? Halatang galit ang asawa ko habang nagtatanong siya. Bumalik na ako. Bumalik na ako para sa anak ko at para sa'yo. We can start again, sabi niya na para bang andali lang para sa kanyang sabihin ng mga ganitong salita. Wala ka nang babalikan. Matagal na tayong tapos, sabi ng asawa ko. Alam ko na mahal mo pa ako, sabi ng babae. Ako naman tong nakatingin lang sa kanila. May asawa na ako, sabi ni Colton. Wala naman akong pakialam sa asawa mo eh. Pwede naman kayong magpaanal. Masyado naman yatang madali para sa'yo na sabihin yan sa asawa ko. Sabi ko sa kanya dahil hindi ko na kayang panoorin lang silang dalawa. Naiinis na ako at nagsisimula ng uminit ang ulo ko sa babaeng ito. Mabilis na lumapit sa akin si Manang at ang asawa ko. Kinuha ni Manang ang tray na dala ko. Ang asawa ko naman ay humawak sa bewang ko. Tamang asawa ko, andali naman para sa'yo na utusan ako sa dapat kong gawin. She's my lovely wife at mahal na mahal ko siya. Walang dahilan para maghiwalay kami, sabi ng asawa ko. At hinalikan niya ako sa noo. I love you love, malambing na sabi niya sa akin. Kung ganon, ay kukunin ko na lang ang anak ko, bigla niyang sabi. Anak mo? May anak ka ba? Natatawa na tanong sa kanya ng asawa ko.
Tin is my daughter. Kahit paanong gawin niyo ay anak ko siya. At nasa batas na makukuha ko siya. Malakas ang loob mo dahil biological mother ka niya. Pero baka nakalimutan mo na iniwan mo siya, sabi ng asawa ko. Iniwan ko siya sa'yo dahil alam ko na alagaan mo siya, sabi pa ni Christina. Inilagaan nga niyang anak mo, tinuring rin niya na sarili niya. Tapos ngayon babalik ka? Babalik ka na para bang wala kang ginawang mali sa anak mo? Anong klaseng babae ka? Anong klaseng ina ka? Tanong ko sa kanya habang nakakuyom ang palad ko sa galit sa babaeng ito. Wala kang karapatang itanong at sabihin sa akin yan. Si Tinay anak ko at hindi magbabago yun. Ngayon na bumalik na ako ay magsasama na kaming mag-ina, sabi niya. That's not gonna happen. Ilalaban ko si Tin dahil anak ko siya. Simula nang iwan mo siya sa pintuan ko, wala ka ng karapatan sa kanya. Kung nandito ka lang para dyan ay makakaalis ka na. At huwag mo nang pupuntahan pa sa school ang anak ko. Huwag ka nang lumapit sa kanya, sabi ng asawa ko kay Christina. Hindi ito ang huling beses na pupunta ako dito. Dahil sa susunod ay isasama ko na sa pag-alis kong anak ko, sabi niya tuluyan na siyang umalis. Naiwan kaming dalawa ni Colton dito sa living room. I'm sorry love, sabi niya sa akin. Bakit ka nagsasorry? Dahil alam ko na nag-aalala ka, sagot niya sa akin. Oo, nag-aalala ko lalo na kay Tin. Sobrang nag-aalala ko sa kanya. Natatakot siya sa babaeng yun, sabi ko sa asawa ko. Hindi ko talaga inasahan na babalik pa siya. Sana nga talaga hindi na siya bumalik pa dahil wala naman siyang karapatan na bumalik. Si Tin, anak ko siya. Ginawa kong lahat para sa kanya. Alam ko kahit si Tin ay ikaw ang daddy niya. Ibibigay mo po ba ako sa kanya, daddy? Napalingon kami sa may hagdan nang marinig namin ang boses ni Tin. No, hindi. Mabilis sa sagot ng asawa ko at lumapit sa anak namin. Binuhat niya ito at yumakap sa kanya si Tin. Kitang-kita ko kung paano tumulong luha ng bata. Daddy, dito lang po ako. Ayaw ko po sa iba. Sa inyo lang po ako ni Mommy. Ayaw ko po sa babaeng yun. Huwag niyo po akong ibibigay sa kanya. Ikaw lang pong daddy ko at si Mommy. Siya lang po ang mommy ko. Wala na pong iba, sabi niya habang patuloy na umiiyak. Shh! Don't cry. Hindi ka ibibigay ni daddy sa iba. Kami ng mommy mo makakasama mo. Gagawin ko lahat para sa'yo. Gagawin ni daddy ang lahat para magkakasama tayo. Hindi ba magkakaroon ka na ng kapatid? Kami ang pamilya mo. Malamig na sabi ng asawa ko kay Tin. Promise po ba yan? I promise. Sabi pa ng asawa ko. I love you so much, Daddy. Ikaw lang po nag-iisang daddy ko. Sabi pa ni Tin, kaya napangiti ako. Ikaw lang din ang nag-iisang big sister na magiging kapatid mo. Promise me po na hindi mo papaiyakin si Mommy. Ayaw ko po na dumating ang araw na baka piliin mong bruha na yon kaysa kay Mommy Ana nang dahil lang sa akin. Biglang sabi ni Tin na hindi ko inaasahan. Baby, don't say that because that's not gonna happen. Hindi ko ipagpapalit ang mommy mo sa kahit na sino. Mahal na mahal ko siya. Kayo ang buhay ko. Thank you po, Daddy. Akyat na tayo para makapagpahinga ka na, baby. Alam ko na nakakapagod ang araw na ito para sa'yo. Sabi ng asawa ko tinawakan niyang kamay ko habang karga niya anak namin. Bakit pa lang kami nakatulog na kaagad si Tin? Maingat naman niyang ibinaba sa kamang anak namin. After ay nagulat ako dahil ako naman ang binuhat niya. Love, kaya ko namang maglakad. Buhatin na kita. Ayaw ko kasi na mapagod ka, sabi niya sa akin at lumabas na kami sa room ni Tin. Ikaw nga ang dapat na magpahinga dahil alam ko na pagod ka. Kamusta nga palang lakad mo? Nasa kulungan ng siraulo at hindi na siya makakalabas pa doon. I'll make sure na hindi na niya tayo guguluhin, sabi niya sa akin. Mabuti naman at nakulong na siya, pero may isa na naman dumating. Sa totoo lang ay sobrang nag-aalala ko, hindi para sa akin kundi para kay Tin. Sabi ko sa kanya. Basta lagi mong tatandaan na mahal ko kayong dalawa. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para lang manatili sa atin si Tin. I promise na magiging buo ang pamilyang ito. Ang pamilya natin. Huwag kang magpapaka-stress dahil masama to sa baby natin. Ako nang bahala sa kanila. Sabi niya sa akin. Siguraduhin mo lang na ako lang ang mahal mo. Dahil kung hindi ay